magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon din. Sa hapon ito'y nais kong talakayin sa inyo ang panawagan ng ating Panginoon. Naniniwala ba kayo na tayong lahat ay tinawag ng Panginoon? Amen. Amen. Naniniwala ako na lahat ng tao, hindi lang tayo kundi lahat ng tao ay tinatawag ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo para sa planong kaligtasan. Dahil nais ng Panginoon, ng Diyos, na maligtas ang lahat ng tao at makapasok sa kanyang kaharian. Kaya siya ay nagtatawag. At ang panawagang ito, dito sa ating reading na gusto kong talakayin, ay ang tawag na magsisi at tumalikod sa kasalanan. Ang tawag na maniwala sa mabuting balita ng ating Panginoon, at ang tawag na sumunod sa Kanya. Yan ang mga bagay na tatalakayin natin ngayong hapong ito. Ang panawagan na ito ng ating Panginoong Jesucristo ay nagsimula nung mabalitaan niya na si Juan Bautista ay ipinabilanggo ni Haring Herodes. Dahil sa kinumpronta ni Juan Bautista ang kasalanan ginagawa ni Herodes, kung kaya't siya ipinadakip at ipinabilanggo ni Herodes. So, nang mabalitaan ito ng ating Panginoon, siya ay nagpunta ng Galilea at doon nagsimula na ang kanyang ministeryo ng pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Pero bago niya ginawa ang panawagan, bago siya nanawagan, ay pinahayag muna niya ang dahilan o ang purpose, ang layunin kung bakit siya nananawagan. Ito ay ang pagdating ng kaharian ng Diyos dito sa sanlibutan. Na ang sabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit na ang kaharian ng Diyos. Dahil after 400 years na walang propeta na ipinadala ang Diyos, from the prophet Malachi to John the Baptist, naging tahimik ang Diyos sa kanila. Walang komunikasyon ang Diyos sa kanyang bayan, sa bayang Israel, in particular yung mga Hudyo. Hindi siya nangusap sa kanila. Ngayon, eto, dumating ang isang propeta. Isang propeta, hindi basta-basta propeta lamang, kundi isang anak ng Diyos na nagkatawang tao at nagsasabing dumating na ang takdang panahon. Ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Ibig sabihin, tunay na mayroong itinakdang panahon ang Diyos para sa kaharian ng langit na ma-establish dito sa sanlibutan. Nais ng Diyos na ma-establish ang kaharian niya dito sa sanlibutan at iyon ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At natupad iyon, Jesus established the kingdom of God dito sa sanlibutan through His works. At sa pamamagitan ng mga taong duminig at tumugon sa kanyang panawagan. Patuloy na nangyayari ang pag-establish ng kaharian ng Diyos dito sa sanlibutan sa pamamagitan ng mga taong tumutugon sa mabuting balita ng Panginoon. Lahat ng tumugon at tutugon sa kanyang tawag ay sa kanila ang kaharian ng Diyos. Wala kayo doon? Paghaharian sila ng Diyos at sila ang tatawaging kaharian ng Diyos dito sa sanlibutan. Kaya sabi niya, the kingdom of God is at hand. Ibig sabihin that the kingdom is about to be established here on earth through the people who will going to respond to His call. Yan ang ibig sabihin kung bakit sinabi niya, the kingdom of God is at hand. Malapit na, makikita na, ma-establish na, magiging bahagi na tayo, makakapasok na tayo, pero kailangan tumugon tayo sa kanyang tawag para maging bahagi tayo. No? Unang ginawa niya ito sa mga Hudyo dahil ang mga Hudyo, sila ang masasabi nating legit na anak ng Diyos. Sila ang bayang tinawag, bayang pinili, bayang hinirang ng Diyos. At pangalawa ay ang mga Griego. Una niyang ginawa ang pagliligtas sa mga Hudyo. Dahil sabi nga ng ating Panginoon Jesucristo sa isang babaeng kausap niya, sa isang balon, ang sabi niya, salvation is from the Jews. Nagmumula sa mga Hudyo ang kaligtasan, sabi niya. At sabi sa Romans chapter 1, verse 16, ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first to the Jew, and then to the Gentile. Sa Tagalog, anong sinasabi yan? Pakibasa? Hindi ko ikinakahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya
Una, sa mga Hudyo at ganun din sa mga Grego, yung mga Hentil. Katulad natin, tayo ay pinanganak na parang mga Hentil. No? So, una, sa mga Hudyo. Ang sabi niya, ang Gospel of Christ o ang mabuting balita, ano raw ito? Ito ang kapangyarihan ng Diyos. Ang Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos na makapagliligtas sa sino mang maniniwala, maging ang mga Hentil. Dahil tayo ay naligtas dahil sa ating paniniwala sa mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Nanalig tayo sa Kanya, kung kaya tayo ay naging bahagi ng Kanyang kaharian, naging mga anak din tayo ng Diyos. Kaya sabi sa banal na kasulatan, I will call them my people who are not my people. I will call them my loved ones who are not my loved ones. Sino ang tinutukoy doon sa sinasabi sa banal na kasulatan na yon? Ang mga Hentil, ang mga Griego, tayo, kabilang tayo doon. So the gospel, ang Ebanghelyo, ang mabuting balita, ay meron siyang kapangyarihan na gawing anak ng Diyos ang sinumang tumugon sa panawagan ng ating Panginoon, ang sinumang maniwala sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Kaya kung merong kapangyarihan ng Ebanghelyo, kailangan nating pakinggan ang Ebanghelyo, paniwalaan ang Ebanghelyo, taglayin ang Ebanghelyo, ipahayag ang Ebanghelyo, at i-apply natin ang Ebanghelyo. Bakit? Dahil meron siyang kapangyarihan. It is the, sabi riyan, it is the power of God, the gospel. Kaya napaka-importante na lagi nating pakikinggan ang Ebanghelyo ng Panginoon. Maraming mga tao ang hindi aware dito, na every time na merong pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos, God is sharing to us His power. Binabahagi niya ang kanyang kapangyarihan sa atin. He's empowering us, enabling us, delivering us, and saving us through the gospel. Kaya kailangan natin pakinggan ang Ebanghelyo. Yan ang hindi nauunawaan ng karamihan sa mga tao sa panahon natin ngayon. Ayaw nilang pakinggan ito, hindi nila alam na ito ang kapangyarihan ng Diyos para makapagbago ng buhay, para tayo mapabilang sa kanyang kaharian. Tapos marami ang ini-ignore ang salita ng Diyos. Ayaw pakinggan, ayaw basahin, ayaw pagnilayan. Dahil ang gusto ng karamihan sa mga tao sa panahon natin ngayon ay idasal na lang sa Diyos ang kahilingan, ibigay ang kahilingan natin, kung saan ay ayaw naman natin siyang pakinggan at sinusunod ang kanyang Ebanghelyo. Samantalang ang Panginoon ay kikilos siya sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kung ikaw ay naniwala doon, sabi niya, hingin mo ang iyong maibigan at pagkakaloob sa iyo. Kapag sinusunod natin siya. Minsan naman, nire-reject natin because we are offended by it. No? O kung minsan naman, yung iba marami tinatanggap, pero hindi naman natin ina-actionan. Kung kaya parang walang epekto, parang walang kapangyarihan ang salita ng Diyos na tinanggap natin sa ating buhay, it's because we did not put it into action. So one reason why there is a proclamation or announcement of the gospel is that God is empowering us. Kumbaga binibigyan na tayo ng kakayahan so that we may be able to respond to His call. Dahil kung sa sarili lang natin, kung tayo-tayo lang, ay hindi tayo magre-respond hindi tayo tutugon sa tawag ng Panginoon. Wala kayo doon? Hindi tayo tutugon. Kailangan marinig natin ang Ebanghelyo. Dahil ang Ebanghelyo, siya ang mag-exhort sa atin, siya ang magkukonvince sa atin o mag-encourage sa atin para tumugon sa tawag ng ating Panginoon. Kaya yan ang kahalagahan ng paghahayag ng Ebanghelyo ng salita ng Diyos. Okay? So ngayon, pagtapos niya sabihin na dumating na ang takdang panahon, malapit na maghahari ang Diyos, isinunod niya, kaya sabi niya, magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan at paniwalaan ninyo ang magandang balita. The time has come, repent and believe in the gospel. So unang panawagan ng ating Panginoon is the call to repent and believe in the gospel. Jesus is calling everyone, lahat ng tao ay tinatawag niya para magsisi, tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Bakit? Because the kingdom of God will not going to reign to people who does not want to repent. Wala kayo doon? Hindi mag-ahari ang kaharian ng Diyos sa mga taong ayaw magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Dahil ang repentance at ang pagsisisi o pagtalikod sa kasalanan, ito yung pinaka-pruweba natin. This is our proof that we really believe in the gospel. Dahil ang isang tunay na naniniwala at nananalig
ay nagsisisi siya at tumatalikod sa kanyang mga kasalanan. Amen. Hindi mo pwedeng sabihing naniniwala ka. Hindi mo pwedeng sabihing na nananalig ka sa ating Panginoong Jesucristo kung hindi ka nagsisisi at tumatalikod sa iyong mga kasalanan. Ang tunay na nananalig at naniniwala sa Ebanghelyo at sa ating Panginoong Jesucristo ay lumalayo siya sa kasalanan, nagsisisi siya at tumatalikod sa kasalanan. Dahil yan ang katibayan, yan ang proof natin that a person is truly in Christ and that he belongs to the kingdom of God. Amen. Dahil ang paniniwala ay hindi lang yan dahilan kung bakit kabilang tayo sa kaharian ng Diyos. Believing is not the only reason why we belong to the kingdom of God. But because we repented, dahil tayo ay nagsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan, kaya tayo napabilang sa kaharian ng Diyos. Amen. Dahil sasabihin ko sa inyo, maging ang demonyo o ang diablo, the devil, naniniwala siya sa Diyos. Niwala kayo doon? Naniniwala rin siya. Kilala niya ang Panginoon. No? Nagkukot pa nga siya ng scripture Psalm 91. Nung tuksuin niya ang Panginoon doon sa ilang, kinote niya ang Salmo 91. Sabi sa Salmo 91, "For He will send His angels charge over you to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, and lest you dash your foot against a stone." Inano natin kanina sa Tagalog, sabi na, sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas ng hindi masaktan ang mga paa mo sa batong mataas. Ang diablo, kinote ng diablo yan kay Jesus. Alam niya ang nasusulat. Hello? Pinsan ko po. Welcome. Alam ng diablo ang nasusulat. Pwede siyang mag-disguise ng angel of light, pwede siyang mag-disguise as a Christian. Pero isang bagay ang hindi niya kayang gawin, ano yon? Repent. Parang kaya niyang mag-repent. Ang diablo kaya niyang mag-repent. Kaya niyang magsisi, tumalikod sa pero ayaw niya, hindi niya gagawin yun. Bakit? Against siya sa Diyos. Kaya ang unang pahayag na ipinahayag ng ating Panginoon is repent and believe in the gospel. Dahil ito ang first step para tayo ay maging bahagi at mapabilang at paghaharian ng kaharian ng Diyos. Yan ang first step. We need to repent and believe in the gospel for us to enter and become part of the kingdom of God at paghaharian tayo ng ating Panginoon, ng Diyos. Amen. And then the second call ng ating Panginoon, sabi dyan sa ating reading, is the call to follow Him. Ang tawag na sumunod sa Kanya and to become what God wants us to be. Ibig sabihin, tatawagin niya tayo at gagawin niya tayo ng gusto niya kung anong gawin niya sa atin. Ang importante doon ay sumunod tayo, tumugon tayo sa Kanyang tawag. Tumatawag ang ating Panginoon sa mga taong nagsisit tumalikod na sa mga kasalanan. Yung mga naniniwala na sa Kanya, yung mga nananalig na sa Kanya, doon siya pumipili at Kanyang tinatawag na sumunod sa Kanya. Ang tawag na ito ay parang sabihin na natin for a special purpose, special mission. Gaya na sabi rito sa ating reading, tinawag niya sila para ano dahilan? Sumunod kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamamalakayan ng tao. So yun pala yung purpose niya. Kung kaya niya pinili ang apat na ito, ang sina Andres at Pedro, ay para sila'y mamalakayan ng tao. At tandaan natin na ang Panginoon, siya ang pipili. Dahil tayo, minsan ng isang tao, pagka gusto niya, isisiksik niya ang kanyang sarili. Pipilit niya ang kanyang sarili, di ba? Pagka gusto niya. Pero sa Panginoon, sa Kristyanismo, ang Diyos ang siyang tatawag, ang Diyos ang siyang pipili sa mga tao. Kahit qualified ang isang tao, ang Diyos pa rin ang tatawag sa kanila. Wala kayo doon? Hindi mo kailangan isiksik ang iyong sarili, hindi mo kailangan ipagpilitan ang iyong sarili sa tawag na ito o sa isang posisyon, sa isang title. Dahil kung nakikita ng Panginoon na ikaw ang tamang tao, if you are the right person, ay mapapabilang ka sa mga pinili niya. Mapapabilang ka sa mga tinawag niya. Ano kayo doon? Hindi mo kailangan isiksik ang iyong sarili. So, diyan pinili niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at si Andres at saka ang magkapatid na Andres at saka si Pedro. Dahil sila ang pinili niya dahil noon pa hindi pa nangangaral ng ating Panginoon ay kilala na niya sila. Nung si Andres ay hinanap niya si Pedro at dinala niya kay Jesus at pinangalanan ni Jesus ng Cephas, si Pedro, di ba? So ngayon, kilala na niya sila.
Pagkatapos, nung magsimula na siya ng kanyang ministry, pumunta sa Galilea, doon pa na lang niya tinawag sila para makatulong niya sa paghahayag ng mabuting balita. No? So kaya sabi niya sa verse 17, "Come, follow me and I will make you fishers of men." Gagawin ko kayo. Anong ibig sabihin ng salitang gagawin ko kayo? No? Gagawin ko kayo, ibig sabihin, hindi pa nila alam ang mga bagay na ipapagawa ng Panginoon sa kanila. Hindi pa nila, doon marunong silang mamalakayan ng isda, di ba? Fishers of fish sila, di ba? Mangingisda sila, pero ang mangisda ng tao, fishers of men, ay hindi pa nila alam. Kung kaya't ang sabi ng Panginoon, dahil hindi nila alam, gagawin ko kayo. I will make you fishers of men. No? So, ano ibig sabihin? Kaya sinabi niya, gagawin ko kayo dahil hindi pa nila taglay ang kakayahan at kaalaman sa mga bagay na ipapagawa ng Panginoon sa kanila. Pero kahit hindi nila alam kung paano gawin ang mamalakayan ng tao, ay sumunod sila. Sumunod sila, nagtiwala sila sa Panginoon sa mga bagay na gagawin niya sa kanilang buhay. Diba? Hindi sila nagdalawang isip sa pagsunod nang puntahan sila ni Jesus at tawagin. No? Si Jesus ang nagpunta, tingnan niyo, si Jesus ang nagpunta sa kanila. Hindi sila ang nagpunta kay Jesus. Diba? Dahil alam ni Jesus, sila ang tamang tao na kanyang dapat na tawagin para makasama niya at gawing mga mamalakaya ng tao. Dahil naniniwala ko na ang mga tinawag niyang ito ay sa kanila rin, sa kanilang puso ay dama na nila na sila ay tatawagin ng ating Panginoon kung kaya't sila ay dagli-dagling sumunod sa Kanya ng walang alinlangan. Alam niyo, sa panahon natin ngayon, ay patuloy pa rin ang pagtawag ng Panginoon sa mga tao, sa mga Kristiyano, sa mga naniwala na at nanampalataya sa ating Panginoon. Patuloy pa rin siyang tumatawag at pumipili ng mga tao na gagamitin niya para sa paglawak ng kaharian ng Diyos dito sa sanlibutan. Ibig sabihin, tumatawag siya sa mga taong nagsisi na tumalikod sa kanilang mga kasalanan at nanalig sa mabuting balita ng Panginoon. Sa kanila pumipili at tumatawag ang ating Panginoon. At kung minsan naman, dumarating ang panawagan ng Panginoon in a very inconvenient way. Mana kayo? Katulad dito, yung mga alagad na, itong mga apat na ito, nasaan sila nung sila tawagin ng Panginoon? Nasa dagat sila, di ba? Nasa tabing dagat. At yung dalawa, yung magkapatid, anong sabi riyan? Naghahagis daw ng lambat. Ibig sabihin, nangingisda sila. Kasalukuyan nilang nagtatrabaho. Yung dalawang magkapatid naman na anak ni Zebedeo, anong ginagawa nila? Naghahayuma daw sila ng lambat. Ibig sabihin, naglilinis sila o inaayos na nila yung lambat kasama ang kanilang ama na si Zebedeo at yung mga katulong nilang mga trabahador. So, nung dumating si Jesus, tinawag niya sila habang sila nagtatrabaho. So parang nakikita kong inconvenient yun para sa kanila, di ba? Nagtatrabaho kami. No? Di ba pwedeng bukas na lang sa susunod? Pero hindi nila sinabi yun eh. Ito yung nagbibigay pang unawa sa atin na kapag ka tumawag ang Panginoon, hindi mo dapat ipagpabukas. Kala kayo doon? Huwag mong ipagpabukas. No? Pagka tumawag siya, kailangan tugon kagad tayo. Dahil naniniwala ko na ang ating Panginoong Jesucristo o ang Diyos ay meron siyang mabuting bagay na gagawin sa bawat isa. Kapag ka tinawag ka niya, ay asahan mo. Manalig ka, maniwala ka na merong mabuting mangyayari sa iyong buhay. No? Merong mabuting mangyayari. At hindi ka niya pababayaan kung ikaw ay tumugon sa kanyang panawagan. At mangyayari lang to kung ayahan natin na ang salita ng Diyos, no, ang Panginoon ay ayahan nating gabayan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita at maturuan tayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. We need to be guided and instructed by the Word of God upang sa gayon ay malaman natin kung paano natin gawin ang mga bagay na nais ipagawa ng Panginoon sa ating buhay. Upang kahit wala kang alam sa maaaring ipagawa sa iyo ng Diyos ay magagawa mo ito because you are guided and instructed by the Word. Diyan pumapasok ang ganitong pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil sa mga ganitong pag-aaral ay nagkakaroon tayo ng kaalaman, no, pang-unawa sa mga bagay na nais ipagawa ng Diyos sa ating kanya-kanyang buhay natin. Ano kayo doon? Yan ang importansya ng pagtitipong ganito, pag-aaral ng salita ng Diyos. At huwag tayong magdalawang isip sa desisyong pagsunod sa kanyang panawagan. Amen? Amen.
Itanong ako, Brad. Bakit yung tungkol sa pagpili ng Panginoong Jesus sa kanyang tagasunod? Bakit doon sa 12 ka apostles niya, bakit napili niya si Judas Judas. Iscariote? Sa palagay niyo ba nagkamali si Jesus ng pagpili dahil nagtaksil si Judas o naging Kaya yun ang hindi ko... hindi pa rin, sasabihin sa inyo, hindi pa rin siya nagkamali ng hindi pa rin siya nagkamali ng pagpili. No? Judas is also the right person to be one of his disciples. Bakit? Dahil si Judas, sa kanya natupad yung mga propesiya sa Lumang Tipan, sa aklat ng Salmo, sa aklat ni Zechariah at ni Jeremiah, mababasa niyo roon na yung ginawa ni Judas ay nakasulat doon. Ano? Hindi nakasulat ang pangalan ni Judas doon sa mga propesiya, pero sa kanya natupad yung propesiya na yon, na yung 30 pirasong pila, kung anong ginawa roon. Bumili sila ng lupa na tinatawag nilang field of blood, no? Na sa kanilang wika ay tawag doon ay Akeldama, field of blood. Yon ang ginawa, yon ang nasusulat. Kaya naniniwala ako na ito'y right person pa rin si Judas sa kanyang sa pagpili ng Panginoon, dahil na nag-contribute siya dun sa... Kasi kung ginawa ni Judas yun ay parakip ang ating Panginoon, hindi papatayin si Jesus. Dahil ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, ito yung naging daan para tayo ay malinis at mapatawad sa ating mga kasalanan. Sabi nga sa banal na kasultan, He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification, para tayo ay maging matuwid sa Panginoon. Diba? So, naniniwala ko, ang Panginoon ay hindi siya nagkakamali. Nawala kayo doon? Walang hindi nagkasala, hindi siya nagkakamali sa kanyang mga desisyon, sa kanyang mga ginawa. Walang pagkakamaling ginawa ang Panginoon. Ang lahat ay nasusulat, kung kaya't merong katulad ng kay Judas. Ano pangalan? Si Ate po, Marie Chris na. Marie Chris, ayan, si Tintin, si... Kararating lang niya, 3 months pa lang. 3 months ka pa lang dito? October na. Si Tata, si Chat, si Baby, si Beck, si Jim, Josie at saka si... Hello sa inyong lahat. Welcome. Welcome. Isang taon siya sa Hungary bago siya nagpunta dito. Ito. At nag-Taiwan. Ano pa kayo tanong? Siya na din, may tanong ka? Ang tanong ko po yung sinabi niya tungkol kay Judas. Malaki po ba yung kasalanan niya sa nagawa niyang gano'n? Of course, sabi ng Panginoon, sabi niya, may pa sa kanya na huwag na siyang isilang Bakit sa ginawa niya. Kung magkakasala din siya. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Nakasusulat. Pero nasusulat kasi yun eh. Kailangan mangyari ang lahat ng nasusulat ukol sa ating Panginoong Jesucristo. Whether na ito ay masakit para sa kanya o hindi, kailangan mapangyari yun. Pinatawad ko siya nila. Sino? Si Judas. Walang nasusulat na pinatawad siya. Kasi nagpakamatay siya, totoo, nagbikti. Dahil sa kasalanan niya. Siguro yun na yung pagdidikti niya, yun na yung kanyang pagre-repent na kabayaran niya sa kanyang ginawa na diba? Pero walang tunay na nakakaalam na siya ay napunta sa langit. No? Wala tunay na. Pag namatay tayo, tingnan natin kung nasa langit siya. Yun bang ginawa yun? Nung ginawa ba yun ni Juan? Nilid din ba siya nun ng Holy Spirit? Sino nga? Si Judas, pardon. Si Judas? Na mangyari yun? Hindi. Nung kumakain sila doon sa uling hapunan, pumasok si Satanas kay Judas. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, gawin mo na kung anong gusto mong gawin. Madali na, sabi niya. Kung kaya kumakain pa sila, umalis na si Judas at pumunta na siya sa mga taong sa mga punong pare at mga kawal para sila ay at siya ay binayaran ng 30 pieces of silver. Kaya nung pumunta na, tapos nung huling hapunan, pumunta sila dun sa Garden of Gethsemane, dun sila nagdasal ang ating Panginoon, dun dinakip si Jesus. Dumating sila doon, yung mga kawal at ang mga punong pari.
Hindi ko na auditor siya. Okay. So, parang ganun din sa mga atin. Kapag pinasungan ka ng masamang espiritu, diba, nagtatransform ka sa bad news. Parang ganun din ang nangyari kay Judas, no? Totoo ka dyan. Totoo yan. Kaya dapat, Na minsan mga pananalita natin hindi mula sa Diyos. Tingnan mo si Apostol Pedro minsan ang sabi niya, una sabi niya sa ating Panginoon, "You are the Christ, the Son of the living God." Then after a while ay nung sabihin ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay papapatay, pahirapan ng mga matatanda ng bayan, ano sabi ni Apostol Pedro? Hindi po dapat mangyari sa inyo, Panginoon. Tinabi niya si Jesus. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Lumayo ka sa akin, Satanas. So, ibig sabihin, ang sinasabi mo, hindi sa Diyos, kundi sa tao, sabi niya ganun. So, kasama na niya si Jesus, pero nakuha pa ni Satanas na pumasok sa isipan ni Pedro para hadlangan ang plano ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Kaya sa atin, ganun din, pwedeng mangyari din yung mga bagay na yun. Hindi ibig sabihin na ikaw ay Kristiyano at isa kang leader, ay hindi na nangyayari yun. Pero pa rin posible na nangyayari mga bagay na yun. We need to be careful, we need to be aware of that. No? Hindi lahat ay mula sa Diyos na sinasabi natin. Minsan kapag ka ito ay alam mo na hadlang sa plano ng Diyos sa iyong buhay, huwag mong tangkilikin. No? Dahil yun ay gawa ng Diablo. Kahit napakaganda, sabi niya, hindi dapat mangyari siya. Kasi papatay si Jesus eh. Ang sabi ni Pedro, hindi dapat mangyari. Magay, pinoproteksyonan niya pa. Ang ganda ng concern siya kay Jesus. Ayaw niya itong maghirap, ayaw niya itong mamatay. Pero kahit napakaganda ng sinabi niya, ay hindi ito mula sa Diyos. Salungat sa kalooban ng Diyos. Di ba? Kaya ganun din sa buhay natin. Kahit merong mga bagay na napakagandang offer sa atin, tingnan natin, baka mamaya napapalayo tayo sa Diyos sa offer na yan. Diba? Hindi lahat ng magandang bagay na binibigay sa atin o tinatanggap natin sa ating buhay ay mula sa Diyos. Diba? Dahil ang Diablo ay pwede rin siyang magbigay ng mga masasabi nating blessings, biyaya. Si Jesus nga, inopera ng Diablo eh. Sabi niya dun sa temptation dun sa ilang, sabi niya, I will give you all this kingdom. Sabi niya, kung luluhod ka sa akin. Ang sabi ng Panginoon, wag mo, sambahin mo ang Diyos ng Panginoon. Sabi niya, hindi, ibig sabihin na kaya rin mag-offer ng mga bagay na magagandang bagay ng Diablo. Kaya we need to discern yung sa Diyos at hindi sa Diyos. Hindi lahat ng magagandang dumarating sa buhay natin ay sa Diyos. Okay?